Okay, sige. Simulan na nating himayin to. Kasi yung mga materyales na binigay mo, may tinatanong na talagang nakakayanig, di ba? Oo, malalim agad yung pasot. Ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng umiral o mag-exist? Para sa atin, parang ang simple lang ng sagot dyan. Simple lang, di ba? Kung nakikita mo, nahahawakan mo, edi umiiral yan. Tama. Pero paano kung yung buong konsepto natin ng iyalidad, alam mo yun, itong kwarto, itong tunog, yung paglipas ng bawat segundo, Lahat yan. ay isang maliit na tuldok lang pala mula sa ibang bananaw? Paano kung para sa Diyos, iba yung itsura ng lahat ng to? At yan mismo yung misyon natin ngayon. Ang subukang silipin kahit saglit lang yung posibleng pananaw na yun. Yung mga sources kasi natin, nilalatag nila yung napakalaking pagkakaiba ng walang hanggang tag-iral ng Diyos at yung sa atin, yung may hangganan. Okay. At para lang malinaw, karamihan sa mga ideyang to galing sa mga sulatin ng isang Korean theologian. Kaya may mga Korean terms. Oo, kaya babalikan natin minsan yung orihinal na salita, hindi para maging technical, pero dahil may bigat minsan na hindi kayang isalin ng buo. Sige, magandang punto yan. Okay, unahin natin yung pinakapundasyon ng lahat. Ang sabi sa mga sulatin mo, sa pananaw raw ng Diyos, siya lang ang tunay na umiiral. Siya lang. Lahat ng iba, pakasama na tayo, yung buong universo, umiiral lang dahil sa patuloy na kagustuhan niya. Tama. Yung analohiya nga na ginamit dyan ay yung sa sine. Oo, yun sa sine, parang tayo yung mga imahe sa screen. Eksakto. Nandun ka lang habang nakabukas yung projector. At yung projector na yon ang Diyos. Oo, sa oras na patayin niya, Hindi lang tayo mamamatay. mas malala pa. Para kang hindi kailanman umiral. Blink. Wala na. Grabe. Dito ngayon pumapasok yung dalawang klase ng pag-iral. Sabi sa teksto, ang Diyos ay self-existing. Okay, self-existing, sariling pag-iral. Umiiral siya dahil sa sarili niya. Walang pinanggalingan. Tayo naman, tayo at lahat ng nilikha ay contingent. Contingent, nakadepende. Nakabitin, nakadepende. Kumbaga, yung pag-iral natin, hindi yung karapatan. Regalo yan na binibigay sa bawat microsecond. Okay, gets ko yung konsepto ng contingent, pero isipin mo yung implikasyon yan. Mhm. Hindi ba parang nakakabawas yon sa kahalagahan natin? Kung yung pag-iral ko nakadepende lang sa isang switch na hawak ng iba? Parang disposable. Oo, parang sinasabi na disposable ako. Na anumang oras pwede akong mag-blink out of existence at parang wala lang. At natural na maramdaman yan mula sa pananaw natin. Pero yung argumento ng may akda, hindi raw yung tungkol sa pagiging disposable. Okay, saan yun tungkol? Tungkol yun sa pinagmulan ng halaga. Para sa kanya, yung halaga natin hindi nagmumula sa sarili nating kakayahang umiral, kundi sa katotohanang pinili tayong bigyan ng pag-iral ng mismong self-existing na yon. Ang halaga ay hindi sa pagiging projector, kundi sa pagiging isang napakagandang imahe na piniling ipalabas. Okay. Gets ko. At may koneksyon yan sa konsepto ng panahon. Dahil tayo contingent at may simula, nakakakulong tayo sa daloy ng panahon. Ang Diyos na walang simula nasa labas nito. At dito na yata tayo papasok sa mas malalim na tubig. Tigilan. Kung tayo ay nasa loob ng panahon, paano yung mismong panahon? Laging nariyan na ba yan kasama ng Diyos? O isa rin ba yung nilikha? Yan. Yan yung mind-bending na tanong. At ang sagot ng source, ang panahon mismo ay isa ring nilikha. Talaga? Oo. Isa siyang lugar o dimensyon na ginawa ng Diyos para sa ating mga contingent. Pero heto yung twist. Ano yun? Dahil yung panahon bilang nilikha ay nasa loob pa rin ng walang hanggang Diyos, posibleng yung buong daloy nito, Mula simula hanggang dulo? mula Big Bang hanggang sa huling pagkurap ng huling bituin, umiiral para sa kanya ng sabay-sabay. Teka, ulitin mo nga yun. Paanong sabay-sabay? Para bang yung analogy ng tren, kung tayo yung nasa mahabang tren na tumatakbo sa rails, nakikita lang natin yung bintana sa harap natin. Tama, yung kasalukuyan mo lang. Pero ang Diyos, para siyang nasa helicopter sa itaas. Nakikita niya yung buong rails mula sa unang istasyon hanggang sa dulo.
Lahat sa isang tingin. Napakagandang analohiya niyan. Ganyan-ganan yung larawang ipinipinta. Para sa kanya, yung hinaharap, hindi yan posibilidad. Isa yung lugar na nandoon na. At yung nakaraan. Hindi lang alaala. Isa yung eksenang laging present. Kaya nga sinasabi sa source na para sa Diyos, tapos na ang hinaharap at kumpleto na ang lahat ng bagay. Grabe! Ang buong buhay natin mula kapanganakan hanggang kamatayan ay isang natapos na obra na para sa Kanya. Sandali. Kung ganun, kung alam na niya yung buong kwento, paano na yung free will? Ayan, yung classic na tanong. Seryoso, paano na yung bigat ng mga desisyon ko? Kung nakikita na niya mula sa helicopter yung tulay na guguho sa unahan at nakikita na niyang dadaan ako doon, may pagpipilian pa ba talaga ako? Yan yung tanong ng lahat ngayon, sigurado. At dyan unang ipinapakita ng may akda yung intelektual na pagpapakumbaba niya. Bakit? Anong sagot niya? Ang sagot niya ay isang bagay na paulit-ulit niyang sasabihin. Hindi ko alam. Sa Korea, morugitta. Morugetta. Hindi ko alam. Oo, aminado siya na para tayong two-dimensional na karakter na sinusubukang intindihin ang third dimension. Hindi kaya ng isip natin. So, dalawang katotohanan na parang magkasalungat. Para sa kanya, parehong totoo. Yung pagiging outside time ng Diyos at yung ating in-time free will. Yung kaalaman niya sa desisyon mo, hindi raw nangangahulugan siya ang gumawa nun para sa'yo. Parang nakapanood na siya ng pelikula pero hindi siya yung director. Ganun na nga, alam niya ang mangyayari pero hindi siya ang mag-utos sa aktor. Okay, yung pag-amin na hindi ko alam ay mahalaga. Nagbibigay ng espasyo para sa misteryo. So kung akala mo malalim na yung usapan sa panahon, dito sa susunod parang, tinalon na natin yung pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Sige, talon na. Pag-usapan natin yung konsepto ng wala or non-existence. Ano yung term sa Korean? Pijonje? Pijonje. Sige. Para sa atin, di ba, simple lang yung pagkakaiba ng meron at wala. Existence at non-existence. Itim at puti. Oo naman. Pero ayon sa source, para sa Diyos, kahit yung non-existence o kawalan, nasa loob din niya. Wait. Paano nangyayari yon? Alam ko. Paano ang kawalan ay nasa loob ng Diyos? Parang mo sinabi na ang katahimikan ay isang uri lang ng tunog. Oo, unang dilim ay isang klase ng ilaw. Oo. Can you break that down? Nakakalito yan. Tama, nakakalito talaga. Aminado ako, nung unang basa ko niyan, sumakit talaga ulo ko. Nagkape ka muna. Nagkape muna talaga. Ang pinakamalapit na analohiya na binibigay ng teksto ay, isipin mo ang isang manunulat bago siya magsimula. Okay, isang writer. Nasa isip niya lahat ng posibleng kwento. Yung kwentong isusulat niya, yung mga hindi niya isusulat, yung mga karakter na bubuhayin niya, at yung mga mananatili lang na ideya. Okay. Lahat yan, yung existence ang kwentong isinulat, at non-existence ang mga hindi isinulat, parehong nasa loob ng kamalayan niya. Okay. Parang pintor at blankong canvas. Sige, paano yun? Yung canvas, yung non-existence, pero yung canvas at lahat ng posibleng pinta na pwedeng ilagay doon, parehong nasa poder at imahinasyon ng pintor. Iyan mismo. Yung pagpinta niya, yun yung pagtawag sa isang bagay mula sa potential patungo sa aktwal. Ganun na. Kaya para sa Diyos, yung linya sa pagitan ng pag-iral at di pag-iral, hindi pader. Manipis na kurtina lang. Ang paglikha ay hindi paggawa mula sa absolutong wala, kundi pagsasabi lang ng ikaw na nasa estado ng di pag-iral sa isip ko, ngayon umiral ka sa realidad ng mga nilikha. Isang sisyon lang. Isang simpleng desisyon lang. Para sa atin, yun ang pinakadakailang milagro. Para sa Kanya, kasing simple ng paghinga. Grabe. So, ang non-existence ay hindi kalaban ng Diyos. Bahagi ito ng kabuuan niya. At dahil dyan, may isa pang analuhiyang ginagamit yung source na. Wild talaga. Alam ko na to. Paano kung yung buong universo, yung bilyon-bilyong taon ng kasaysayan, lahat ng sakit, pag-ibig, digmaan, ay parang panaginip lang sa kamalayan ng Diyos o isang pelikula? Oo, at nililinawin niya yan. Sa isang panaginip, pwedeng lumipas ang 1,000 taon, pero paggising mo, 8 oras ka lang natulog. Tama. Sa isang pelikula, pwedeng masakop yung buong buhay ng isang tao, pero 3 oras lang sa manonood.
Ang punto ay yung pagkakaiba sa experience ng panahon at realidad So yung buong timeline natin, para sa atin napakatagal at napakatotoo. ay maaaring isang iglap lang sa kanya. Pero, teka, hindi ba delikado yung ideyang yan? Paanong delikado? Kasi kung iisipin mo, panaginip lang pala to, baka isipin ng iba na walang kwenta yung mga ginagawa nila. Parang The Matrix. Kung hindi naman to totoo, bakit ako magpapakabuti? Buti nilinaw mo yan kasi yun talaga yung unang papasok sa isip ng marami, di ba? Oo naman. At dyan, napakahalaga ng pag-iingat ng may akda. Mariin niyang idinidiin para sa atin na mga karakter sa loob ng panaginip o pelikula, ang realidad na ito ay absoluto at 100% totoo. So para sa atin, totoo talaga. Totoong totoo. Yung sakit na nararamdaman natin, totoong sakit. Yung pag-ibig, totoong pag-ibig. At yung mga kahihinatnan ng gawa natin, totoong kahihinatnan. So hindi ito isang get-out-of-jail-free card. Hinding-hindi. Kabaliktaran pa nga, may ginagamit siyang isang napakatinding parirala para idiin to. Ano yun? Sinasabi niya na, para sa atin, yung mga bagay tulad ng paghatol at kalasan ng apoy ay isang kakilakilabot na katotohanan. Sa original na Korean, Paano yun sabihin? Chojoran Siljeda. Chojoran Siljeda. Anong bigat ng salitang yan? Yung Chojorhan, hindi lang yan terrible. May kahulugan siyang parang buto sa buto nanginginig sa salamig na katotohanan. Wow! Kaya kahit pa yan ay isang iglap lang sa pananaw ng Diyos, para sa atin na nasa loob nito, bawat desisyon ay may walang hanggang bigat. Ibang klase. Ang bigat ng salitang yun. So, sa buong pagtalakay natin, mula sa pagiging contingent hanggang sa panahon at non-existence, parang ang laging conclusion ay hindi kayang abutin ng isip natin. Tama ka dyan. At napansin ko, yun yung paulit-ulit na sinasabi ng may akda, diba? Yung murugeta. Oo, yung hindi ko alam. Parang yun, hindi yun sign ng kahinaan, kundi yun mismo yung pinakamatalinong pwedeng sabihin. Yan marahil ang pinakapangunahing aral ng buong material, na anumang matapat na pagtatangka na unawain ng walang hanggan ay dapat laging magtapos sa pagpapakumbaba. Parang yung sinabi mo kanina. Yung pagtatangkang sukatin ng Diyos gamit ang isip ng tao. Imposible yun, kasi ang isip mismo kanyang nilikha. Para kang sumusubok na ilagay yung buong Pacific Ocean sa loob ng isang baso. Hindi talaga magkakasya. Hindi. Ang Diyos, ayon sa Kanya, nagbibigay lang ng sapat na kaalaman para sa Kanyang layunin, hindi para sa ating curiosity. At sa huli, matapos ilatag ang lahat ng itong napakalaking agwat sa pagitan ng Diyos at ng tao, sinubukan niyang magbigay ng tulay. Oo, Ikinonekta niya ang lahat sa sentral na figura ng Kristyanismo, si Heso Kristo. Paano niya ginawa yun? ito yung kasagutan sa tila imposibleng tanong. Kung napakalayo ng Diyos, paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Kanya? Paano nga ba? Ang solusyon, ayon sa teolohiyang ito, ay ang Diyos mismo ang tumawid sa agwat. Ang anak ng Diyos na self-existing at nasa labas ng panahon ay kusang loob na pumasok sa pagiging contingent. At pumasok sa loob ng panahon. Tama, ang walang hanggan naging may hangganan. Yung manonood ng pelikula naging karakter sa sarili niyang pelikula. Grabe. Para sa may akda, yan yung sukdulang kilos na nagpapakita kung gaano kaseryoso ng Diyos ang ating parang panaginip na realidad. So, kung susumahin natin lahat na napag-usapan, para tayong dinala sa isang paglalakbay sa pinakalabas ng ating pangunawa. Oo, hanggang sa dulo talaga. Mula sa ideya na Diyos lang ang tunay na umiiral at tayo mga anino lang, hanggang sa posibilidad na ang ating buong kasaysayan ay isang tapos na libro sa kanyang istante, nakita natin kung gaano kalaki yung pagkakaiba ng pananaw. At sa kabila ng lahat ng nakakaluluwang metapisika at pilosopiya, yung pinakahuling punto ng teksto ay bumabalik sa isang bagay na personal at emosyonal. Okay. Sinasabi niya na, oo, marahil ang realidad natin ay parang panaginip sa kanya, marahil nakabitin lang tayo sa isang sinulid, pero yung isang bagay na hindi maikakaila, yung ginawa niyang totoo sa loob ng realidad natin ay yung pag-ibig niya. May specific na phrase siyang ginamit dyan, no? Meron, ang parilala ay gasum apun sarang. Anong literal na ibig sabihin niyan? Gasum apun sarang. Ang literal na salin niyan ay heart-aching love. Pusong tigib na pag-ibig.
Oo, isang pag-ibig na napakatindi, kaya nagdudulot ito ng sakit-sakit na nadama ng Diyos nang pumasok siya sa ating nasirang mundo. Parang sinasabi ng may akda, huwag kang malunod sa tanong kung totoo ka ba o hindi. Ang mahalaga ay ito. Ano yon? Para sa Diyos, sapat kang totoo para mahalin ka niya sa paraang halos ikasakit ng kanyang puso. At yun, para sa kanya, ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Grabe. Mula sa cosmic, bumalik sa personal. Kaya ito siguro ang aming iiwan sa iyo para pag-isipan. Kung ang bawat sandali ng iyong buhay, bawat tagumpay, bawat kabiguan at bawat hininga, ay bahagi ng isang kompleto at natapos ng kwento na alam at nakikita na ng Diyos. Paano nito binabago ang pagtingin mo sa bigat, sa halaga, at sa sagradong pagkakataon ng bawat desisyong ginagawa mo dito mismo, ngayon?